Good morning mga ka-farmers! Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Napakaganda ng umaga. Good morning mga ka-farmers. Napakainit ng kape. Sobrang init. Ganado kumain yung ating mga alaga mga ka-farmers. Ito yung hinog na pakol mga ka-farmers. Binigyan ko sila ng isang piling. Muni-muni muna tayo bago magsimula sa ating mga gawain dito. Ano yung aking unahin? Ipagpapatuloy ko ba yung pagbibiyak ng kawayan o uunahin ko yung pagtatanim ng papaya? Marami pa akong papaya na itatanim. Siguro mga 50 piraso pa. Ito yung pakol mga ka-farmers. Maging maingat po tayo sa paggagamit nito o pagpapakain ng ating mga alaga. Sa pagpapakain natin ng pakol sa ating mga alaga mga ka-farmers, hindi lahat pwede, katulad ng native pigs. Pag hinog mga ka-farmers, hindi ko ako nagbibigay, katulad nito. Kita ko sa inyo yung sample. Ayan. Pag hinog ho ito mga ka-farmers ay napakalambot. Mayroon siyang mga hibla na matamis. Yung parang saging talaga. Pero kung papansinin nyo yung kanyang buto, ay napakatigas niyan. Pag tao ang kumain niyan, at saka ating alagang baboy, ang mangyayari yan mga ka-farmers, tutubulin. Hindi ko alam kung ano ba ang Tagalog yan. May hirapan dumumi mga ka-farmers. Dahil hindi po yan natutunaw sa ating alagang native pigs. Lahat ng baboy mga ka-farmers, hindi po yan natutunaw yung matigas na buto ng pakol. Pero pagdating sa ating alagang manok, wala akong problema, lalo na sa ating Peking duck at sa ating Muscovy duck. Dahil ang manok, lalo na yung Peking duck at Muscovy duck, malakas yung kanilang panunaw. Yung shell nga, yung kuhol, kayang tunawin yung kanyang panunaw nito. Pero pagdating sa ating alagang native pigs, huwag po tayong magbibigay ng gurang na or hinog na mga ka-farmers. Dahil ang kalalabasan niyan, kasi ang kalalabasan niyan, pwedeng maging maaga ang pagdami ng iyong alagang baboy. Paano? Gagawin yung minudo. Maliliit na slice, mabilis dumami yan. Ang kalalabasan niyan, may hirapang dumumi yung ating alaga
kakatayin. So dadami talaga. Yung aking binibigay mga kaparmers, ito. Kita ko sa inyo. Para alam nyo. Baka iba sa atin gumamit, magpakain ng hinog or gurang na para sa ating mga alagang native pigs. Ito. Kita ko sa inyo. Ayan. Yung luyat. Yung mga bata pa, katulad nito. Pansinin nyo mga kaparmers. Yung kanyang buto ay napakalambot pa niyan. Kayang-kayang tunawin. Kayang-kayang itso. Damang Tagalog yan. Kaya-kayang ngat-ngatin. Hindi ko alam yung Tagalog mga kaparmers. Nahihirapan ako sa kalisod. So ayun mga kaparmers. Yung bata pa, yung luyat pa mga kaparmers. Yun po yung ating binibigay. Hindi ko na yan sinishredder. Diretso ko na yan. Hinihiwa. Yan lang ang sistema. Mas maganda kung ilalagay sa shredder. Pero kung kaya naman na manumano para hindi magastos sa kuryente, mabilis lang naman, manumano na lang. Ayan. Ito pa. Tinatanggal ko lang yung mga buntot kasi hindi kinakain yan. Ubus yan mga kaparmers. Kahit nga ito, isang piling, isang buwig na ganito, ubus yan. Pero hinahalo ko na lang sa ating commercial feeds. Katulad ng darak, pullard, at saka ano pa, vitamins na ating hinahalo dito sa ating pagkain sa ating alaga. Mas maraming pagkain, mas maganda. Mga 3 piling yung ating inihahalo dito. Hindi po ako naubusan ng ganito na pagkain dito sa amin. Dahil napakarami ito. Sa gilid lang ng kalsada. Papasok ka lang ng konti. Napakarami. Meron tayo isang kaparmers nag-comment. Sabi niya, yung kinukuhanan ko ng mga ganito ay hindi daw sa ating lupa. Nagtatanong siya kung sa atin ba to. Dahil malayo na sa ating triangle house. Ang sagot ko dyan mga kaparmers ay hindi yan sa ating lupa. Pero hindi naman yan nagagalit mga kaparmers. Dahil ang ganitong saging ay sagabal yan sa mga lupa dito. Kahit punin mo yan isang truck, wala akong problema. Dito mga kaparmers, wala lang pumapansin. Dahil ang gusto nilang pagkain sa kanilang alagang baboy ay yung binibili. Lalagay ka na lang kaagad, wala nang ibang gagawin, wala nang effort. Yun nga lang, kailangan mo ng pera, puhunan. Dito sa ating semi-organic na pagkain mga kaparmers, sa totoo lang, medyo mahina ang paglaki ng ating mga alaga. Pero, maliit din ang puhunan. Di ba? At kung karne naman ang pag-uusapan, mas the best ang karne pag semi-organic ang pagkain sa ating mga alaga. Hindi po kasi ako umaasa sa commercial feeds. Dahil pag naubusan tayo ng pera, wala tayong pambili. Masakit sa ulo yan. Problema. Ayan o, katulad yan. Hinog, para yan sa alaga nating manok. Ayan o. Dami yan. Isang balde. Diba? Sa ganyang paraan, napakasimple lang. Parang basura lang yan kung titingnan ng iba, pero sa ating malaking tulong. Kita nyo? Malambot ang kanyang mga buto. Kayang tunawin yan.
ito yung sabaw. Yung sabaw na yan, nandyan nakahalo yung fish. Subukan natin pag pakol na saging lang kung kakain. Dito. Itulukan niya sila. Yung ating mga madar de agua, natumbuhan ng kawayan. Ayan o. Sayang. Gagamitin ko ito mga kaparmers dahil matibay ho ito. Ito yung aking ginagamit mga kaparmers, Grass Zero. So ito po ay isang grass killer, Grass Zero. Proven and tested mga kaparmers. Hindi yung pinopromote ko ito mga kaparmers ha. Nandiyan yun sa inyo kung anong gagamitin nyo. Last na ito nagamit, busin mo na to. Kasi yung mga damo doon mataas na, tapos sumabay pa yung aking grass cutter, mayroong lagnat, minsan hindi umaandar, pero kaya naman gawa ng solusyon. Medyo matagal lang umandar dahil sa aking kabisihan. Mas maganda kung mag-spray na lang ako. Para sa akin mga kaparmers, pag nag-spray ako, mas maganda siya, mas matagal tumubo ang kanyang damo. Kasi yung namamatay na damo, napupunta sa lupa para nagiging fertilizer. Natatakpan. Matagal tumubo yung damo at saka pag tumubo, ibang damo na. Katulad ng kogon. Pag namatay yan, ibang damo yung tutubo. Pero yung dito na part sa harapan, hindi ko yan ina-sprayhan. Grass cutter lang yung gamit ko. Kasi gusto ko dito parang plaza. Green siya. Doon lang sa part sa may likuran, yung aking ina-sprayhan. Oops, baka sumubra. Konti pa. Oops, malapit ng sumubra. Huwag masyadong puno dahil umaapaw ho ito.
mayroong kunting leak, nababasa yung aking baby back ribs. Parang putahe. At syempre gamitan natin ng pinagbabawal na technique. Haluin ng mabuti para maganda ang mixture. Ganun lang kasimple. Kailangan balance yung trabaho natin dito. Mamayang hapon ipagpapatuloy namin yung pagbabako ng ating triangle farmhouse. Alright, ready na yung juice. Napakamabisa nito. Patay yung damo. Mas maganda kung makakabili tayo ng bago. Yung mayroong battery, pinipindot na lang, automatic na mag-i-spray. Yun yung gamit sa pinsan ko. Yung pinuntahan ko na mayroong malawak na lakatan at saka pinya. Hindi mo na ako bibili ng ganyan mga kapartners. Kumagamit na natin. Habang ang isang gamit ay pwede pa, gamitin natin. Hindi porket mayroong dumating na bago, itapon na natin yung luma. Magastos. Mula dito mga kaparmers, hanggang doon sa gilid. Kung nakikita nyo, yung part na yun, brown na. Ang gamit ko, ito yun. Zero grass. Papakita ko mamaya pag nandun na tayo. Patay yung damo nito. Mabisa. Ang bili ko dito is nasa 900. Isang galon na. Init mga kaparmers. Grabe. Wala pa ako sa kalahati. Ito yung likuran ng ating triangle house. Yan yung ating triangle house mga kaparmers. Mayroong 3 kawayan. Yung likod ng 3 kawayan, nandun yung ating maraming madre de agua. Ngayon ako nag-spray dahil nakita ko yung araw. Talagang tirik na tirik. Anong oras na? Alas 8:47. Ito yung buhay magsasaka. Pinili ko yung napakainit na. Samantala, nandun ako sa abroad. Palaging naka-aircon halos 24 hours. Ganyan talaga ang buhay. Mayroong mga bagay, lugar na hindi ka na masaya. Kailangan mo nang iwan. Noong mga time na nagtatrabaho ako doon, palagi kong iniisip sa Pilipinas. Sabi ko sa una, nung nandun ako sa abroad, doon sa Pilipinas, buhay naman ang tao. Magtanim pa lang ng gulay, saging. Kasi sa abroad mga kaparmers, sa disyerto, kasi Middle East naman yung napuntahan ko, hindi ka pwede magtanim doon ng saging. Hindi katulad dito na makakain ka basta meron ka lang asin at saka bigas. Mahirap dito mga kaparmers basta hindi ka matyaga at meron kang sakit na may pagkatamad. Pero kung madiskarte ho kayo, handa kayong magtiis, gusto nyo makasama ang iyong mga mahal sa buhay, magandang Pilipinas. Basta't marunong ka lang makontento. Ako mga kaparmers, kita nyo naman halos nag-iisa lang ako dito. Si Janjan nandun sa flower shop, naka-duty. Sabi ko sa kanya, gumawa ka ng sample para iba naman yung sample natin na mapicturan at maibenta sa customer. At the same time, nandito ako sa mini farm natin. Naiinitan. Nasa ilalim ng araw. Hindi pala.
nasa ilalim pala ng bayabas. Mamaya pag nag-spray ako, nandiyan ako sa initan. Yung pagkikipag-usap ko sa inyo, pahinga lang yun. Pagbigyan nyo na ako. Ayan yung mga farmers, oh. Ito yung, ayan. Ayan po yung una nating in-sprayan. Kita nyo yung mga kugon. Ayan yung mga hindi natamaan. Ito yung Carabao grass na yan. Na shortcut mga farmers, hindi natamaan. Pero lahat ng natamaan, kahit sa dulo lang ng damo, sa tuktok lang ng damo dito, patay yan pababa. Parang kinagat yan ng kubra, parang binom yan. Maglalakad yan papunta sa ugat. Basta't matamaan yung dahon. Tuloy yung aking trabaho. Ilang minuto lang na pahinga. Dahil pagdating ng mga malapit sa alas 11, punta na rin ako sa bahay. Magla-lunch. Pictorial sa aking pinagawa na bouquet sa ating florist na si Janjan. Pagkatapos ng lunch namin ni Janjan, balik kami dito para sa aming project na pagbabakod ng ating triangle house. Para hindi na makapasok yung kapre. Wala naman. Diyan daw na nainirahan dati. Pero sanay na ako dyan mga kaparmas. Mga wakwak na yan. Pero kung magpapakita sa video, yun ko kung meron kayo nakikita, ako wala na nakikita. Tumitindig lang yung aking balahibo. Sarili lang natin yung ating tinatakot. Ito yung puno ng nyug. Matagal na to. Kunting sindi lang to. Dahan-dahan yan uusok. Lahat po yan. Oh, kita nyo? Uusok po yan mga kaparmas. Hanggang mag-umaga yan. Umaga nito. Iwan ko lang sisindi. Kuha tayo ng dahon ng saging. Yan po yung aking ginagawa sa mga patay na mga kahoy. Nagpapausok ko ako mga kaparmas. Masarap pagpausok. Naalala ko yung aking lola. Bawat hapon nagpapausok yun. Wawalis, sa puro ng mangga. Tapos na ako dito mga farmers. Ayan. Diyan sa makapal na yan na damo, tapos na yan. Mga 1 to 3 days para siyang walang epekto. Akala mo hindi umepek yung ating spray. Pero pagdating ng 1 week, diyan na yan magsisimula. Dahan-dahan ng malalanta hanggang sa baba. Bago ako magpunta sa flower shop, pa-snack muna tayo sa ating mga alaga mga farmers. Ayan. Painom ng tubig sa ating mga alagang native pigs. Sinamahan natin ng pulay. Bata ko pala mga kaparmas. 9:39 pa lang. Magpapa-snack din tayo sa ating mga alagang heritage chicken. Kaya sabaw lang muna na may kasamang lagod. Isang cup lang ng kulay. Snack lang yan mga kaparmas. Busog pa nga oh.
Sana magpasampa na to. Dumami yung ating mga blackpins.